Hello, good morning ma'am. Meron po tayong maiksing pa interview. So, sa umpisa po, ano po yung ating masasabi tungkol po sa short introduction tungkol po sa inyo? Iyon yung pangalan mo. Ako si Angelina Pasa. Doon ako nakatira sa pabahay San Jose del Monte, Bulacan. Ako pinanganak ako noong November 23, 1947. Ang edad ko ngayon is 76 years old. Okay, so how do you view aging? Ano yung masasabi ninyo patungkol sa pagkakaroon ng edad ng isang tao? Masasabi ko na mula nang magkaedad ako, mahirap talaga dahil minsan yung tingin mo naiiba na, at yung pagkakaintindi mo tulad ng ibang tao, minsan nahihirapan ka makaintindi sa mga sinasabi nila. Okay. So meron mga tinatawag dito na yung mga myths or yung mga kwento-kwento kung saan sinasabi na ganito yung mga may edad na, 'di ba? Dito sa Pilipinas sinasabi nga na wala na raw silbi pagka nagkakaedad. Ano yung inyong masasabi tungkol dito? Hindi, wala, hindi. Ang mga may edad na tulad ko, pwede pa kami magtrabaho kahit pa ano-ano lang na trabaho. Hindi tulad ng sinasabi ninyo na wala na kaming silbi. Dahil marunong nakakapaglaban naman kami, pwede rin kami mamasukan ng maano lang na trabaho, hindi magaan lang na trabaho. Hindi sabihin na wala na kaming silbi. Okay, so anong edad kayo nagkaroon ng mga pagbabago sa inyong sarili at saka paano mo ito tinugunan? Nung edad ako ng 67, parang nanibago na ako. Pero, hindi ko, porque 67 na ako, hindi ako pwede magkikilos. Kailangan ko rin magtrabaho para ma-exercise ang katawan ko. At saka, hindi naman porque matanda ka na nasa bahay ka lang. Nagtatrabaho din ako kahit papano para man lang mabuhay ako. Okay. So ang sunod na tanong natin is halimbawa yung ano ba yung mga medical condition or health condition ninyo na nararanasan sa kasalukuyan at paano mo ito maiiwasan or paano mo ito magagamot yung iyong mga pangkalusugan? Minsan masakit ang mga tuhod ko. At saka mayroon akong nararamdaman minsan masakit ang ulo ko. Kaya lang, nagpupunta ko sa ospital, tingin sa doktor. Minsan naman, umiinom ako ng mga herbal. Meron ka bang sakit na kasalukuyang ginagamot or nagme-maintenance ka ba? Oo, mayroon ako. Yung goiter ko, nagme-maintenance talaga ako. So paano ginawa mo doon sa iyong goiter? Nagpunta ko sa ospital, ipinatingin ko sa doktor. Okay. So sunod na tanong, ano yung sa palagay ninyo yung magiging attitude ng ating mga nurse sa isang hospital? Halimbawa, pag nagpupunta kayo ng hospital, ano sa palagay nyo yung napapansin ninyo sa mga nurse, yung kung paano sila makitungo sa inyo? Meron po bang pinapakita yung ibang mga nurse, especially pagka nakita nila na yung pasyente ay may edad? Mabait naman sila. Kasulukuyan nga ang tawag sa aking nanay. Kaya kontento ako sa mga nila ginagawa. So wala naman kayo na encounter na hindi magandang approach Wala sa inyo? naman. Okay, so number 7, ano yung inyong mga rekomendasyon na ibibigay doon sa ating mga adults para ma-promote yung tinatawag nating healthy aging process?
kailangan kumain lang tayo ng mga gulay-gulay. Huwag tayong kumain ng mga masyadong matataba tulad ng mga may mantika. Kailangan tayo lang, simple lang ang buhay natin. Huwag tayong masyadong kumakain ng mga masasarap. Minsan lang kumain tayo ng masarap. Pero karaniwan, mga gulay talaga, isda. So yun talaga yung dapat kainin, ano. So last na, ano yung inyong masasabi tungkol sa ginawa nating interview? Meron ba kayong nais linawin? Ang mga ngayon, mga tumatanda na, kailangan maging maunawain ka, at ang natin, dahil mahina naman ang natin, katawan, wag natin masyadong sabihin natin na kahit hindi natin yung kakayanin natin, kung ano lang ang makakaya natin, yun lang. At saka tayo, kailangan marespeto tayo din sa mga kabataan, para din ang mga kabataan respeto sa atin. So may mga kasabihan, idagdag ko lang dito. So may mga kasabihan na yung mga may edad daw is maging sensitibo. Totoo po ba ito? Ay oo, dahil pag ako'y nakarinig ng hindi maganda, kahit sa mga anak ko, alam mo, nagkukulong ako sa kwarto, umiiyak ako. Sa totoo lang. Ayaw kong makarinig sa kanila na nagsasalita sa akin ng hindi maganda, pero inaiintindihan ko naman sila minsan. So, pero nagiging masakit sa loob niyo yung... Oo, nagiging masakit sa loob ko. Minsan nga, hindi ako kumakain doon sa mga anak ko. Nagpupunta ko doon sa kapatid ko. Doon ako kumakain. So, ibig sabihin, pagka nagkakaedad na, marami na rin ang pagbabago na Oo, marami talaga. Kasi, madali ka masaktan talaga. Kahit hindi masyadong kagagalit natin, nagagalit talaga tayo. So ano yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga taong nakasakit sa iyo? May nasabing hindi maganda sa iyo. Dapat ang mga tao maging sensitibo din sa pagpananalita sa mga matatanda. Kasi ang mga matatanda madali talaga umagalit at saka madali masaktan. At saka alam mo, sasabihin na inaano natin sa isip at saka sa puso natin na tumatalab talaga ang natin sa mga sinasabi nila. Ano yung mga ginagawa natin na hakbang para maalis yung pagkainis natin sa isang tao? Kung halimbawa yung isang tao nakapagsabi ng hindi maganda, ano ang ginagawa ng kagaya na sa edad ninyo para makalimutan yung mga bagay na yan? Ay ako pag ganyan, umaalis ako. Pag alis ko, doon ako pumupunta sa palengke. Tumitingin, kahit wala na akong pera, tumitingin lang ako. Tapos nawawala yan. Umuwi na lang ako. Tapos niyan. Kumbaga parang nililibang niyo yung sarili niyo. Nililibang yung sarili ko. Para makalimutan yung mga bagay na ganon. Oo. Tapos pag uwi niyo sa bahay, okay na. Okay na. Ganon lang. Tapos may mga dito na yung sa kasama sa mga pagbabago, yung hindi ka ba nagiging irritable? Minsan nagiging irritable ako. Lalo na kung mainitin ang ulo. Lalo na kung wala kang pera, gusto mong kumain ng ganito, na wala kang pera. Minsan na nga ako, na-irritable ako. Wala kang pera pambili ng yung na gamot mo. Nagiging din ako. No, kasi sa hirap ng buhay. Sa hirap ng buhay. So paano natutugunan yung iyong mga pangangailangan, lalo na sa gamot? Minsan, may nagpupunta sa akin yung apo ko, minsan yung anak ko, nagbibigay sa akin, yung ang pambili ko ng gamot. Pero lagi naman natutugunan. Minsan hindi, minsan natutugunan. Pero naghihintay lang ako dahil hindi naman talaga lagi akong may pera. Kung nagpupunta lang sila, yun, nagbibigay sila. Pag hindi, wala. Okay, so ganun lang ang Pero sige, salamat doon sa naging interview natin ngayong araw na ito. Sana yung mga ating mga manonood ay may matutunan tungkol sa inyong mga
sariling opinion, no? So, yun, maraming salamat at magandang araw.